Sa himpapawid ng Iran, bumagsak ang isang Amerikanong military eroplano, unang opisyal na pagpapabagsak ng US plane ng korps ng mga tagapagtanggol ng Rebolusyong Islamiko. Hindi ito ang unang beses na nasira ang Amerikanong eroplano. Ayon sa mga Amerikanong media, isa sa dalawang crew ng fighter jet na bumagsak sa Iran ay natagpuan at nailigtas ng mga Amerikanong espesyal na puwersa habang patuloy pa rin ang paghahanap sa isa pa. Ayon sa mga Iranian media ngayon, ang fighter jet na F-35 ay nawasak sa kalangitan sa gitnang bahagi ng Iran gamit ang bagong pinahusay na sistemang pandepensa ng puwersang pangimpapawid at pangkalawakan ng korps ng mga tagapagtanggol ng Rebolusyong Islamiko. Kalaunan, lumabas na F-15 hindi F-35 ang tinutukoy pero nananatili pa rin ang katotohanan. Bukod pa rito, napansin din sa kalangitan ng Iran ang mga helikopter na Black Hawk at ang eroplano na C-130 at 30 Hercules na lumahok sa mismong operasyon ng pagsagip at paghahanap. May mga larawan na sa internet ng labi ng Amerikanong eroplano. Ngayon, sabay nating pag-uusapan ang insidenteng ito. Ako si Alexi Pechi. Pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago magsimula, hinihiling ko ang inyong suporta sa YouTube channel sa pamamagitan ng donasyon, pag-subscribe o pagiging sponsor. Sa madaling salita, kung sa tingin ninyo ay mahalaga, interesante at kinakailangan ng ginagawa ng aming channel, maaari ninyong suportahan ang channel sa pinansyal na paraan. Makikita sa description ng video ang mga link at detalye, pati ang suportahan ang channel ni Alexi Pechi. Pumili kayo ng kahit anong format na komportable para sa inyo, magiging lubos akong nagpapasalamat sa anumang suporta. At mag-subscribe din kayo sa Telegram channel na Pechi News, ang link ay nandyan din sa description. Opisyal, unang nawalan ng fighter jet ang Estados Unidos sa Iran. Iginigiit ng panig ng Iran na pinabagsak ito ng panig ng Iran. Agad kong sasabihin na hindi pa nagbibigay ng komento ang Pentagon at Central Command ng US tungkol sa insidente, pero alam nating totoong nangyari ito. Sa mga unang bahagi ng digmaan, may mga insidenteng nawasak o napinsala ang mga eroplanong pandigma ng Amerika sa mga paliparan o himpapawid ng Iran. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na may Amerikanong eroplanong pandigma na pabagsak sa teritoryo ng Iran at hindi na nakabalik sa base. Agad nagsulat at nagulat ang Iranian media na di umano'y isang F-35 stealth fighter ang napabagsak. Nagdiwa ngayon ang propaganda ng Iran at diretsahang inilalatala ng mga pambansang telebisyon ng Iran ang mga kuhang ito na para bang sinasabing, ayan, naibagsak ang F-35. Ngayon, magbabahagi ako ng sipi mula sa Tasnim. Ang F-35 na fighter jet ay nawasak sa himpapawid sa gitnang Iran ng bagong pinahusay na sistema ng depensa ng Air and Space Forces ng Korps ng mga tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon. Ang fighter jet na lumabag ay tuluyang nawasak at bumagsak. Iniulat na ang piloto ay nakapag-eject at di umano'y nahuli ng korps ng mga tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon. Sabi ng mga Iranian, hindi raw nagtagumpay ang pagtatangka ng mga Amerikano na iligtas at i-evacuate ang piloto. Kasama sa operasyon ng pagsagip at paghahanap ang mga Black Hawk na helicopter at C-130 Hercules na eroplano. Kumakalat sa internet ang video na kuha sa ibabaw ng Iran na nagpapakita ng dalawang helicopter at isang Hercules na eroplano. Gayunpaman, hindi pa malinaw kung tunay nga ba ang video na ito dahil ang nagpapakalat nito ay mismong mga Iranian media. Kaya isaalang-alang ninyo ang bagay na ito. Holy shit! Mga subtitle ni Dima Toizok. Yo, Avalfa. Buhay ang pelikula. Música. Samantala, ayon sa komunidad na nag-analisa ng mga larawang inilatala ng korps ng mga tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon, natukoy nila na ang mga labi ay hindi mula sa F-35 na fighter jet, kundi mula sa F-15 Strike Eagle. Ang eroplanong ito ay may dalawang tripulante. Ang F-15 Strike Eagle ay medyo lumana ring eroplano. Ito ay dinevelop noong kalagitnaan ng dekada 80 based sa mas lumapang F-15. Ibig sabihin, ito ay F-15E at ang F-15 naman ang unang bersyon.
Ang halaga at teknikal na katangian nito, syempre, ay hindi maikukumpara sa F-35 na isinama lang sa serbisyo noong dekada 2000. At pagkatapos, iniulat ng Amerikanong publikasyon na Axios na isa sa 2 miyembro ng crew ng Amerikanong fighter jet na pinabagsak sa ibabaw ng Iran ay natagpuan at nailigtas ng mga Amerikanong Special Forces. Patuloy pa rin ang paghahanap sa pangalawa. Ang Iran naman sa kanyang panig ay naghahanap din sa crew ng eroplano at nanawagan sa mga sibilyan sa lugar na tumulong sa paghahanap na nag-aalok ng gantimpala kung sila ay matagpuan. Tumutulong ang Israel sa US sa paghahanap ng isa pang crew member sa pamamagitan ng intelihensya. Ayon sa Axios, matagumpay na naka-eject ang 2 crew ng F-15 jet matapos silang tamaan ng putok mula sa Iran. Natagpuan ng mga Amerikanong Special Forces ang isa sa mga miyembro ng crew at nailigtas siya ng buhay. Sa teritoryo ng Iran na nagpapatunay na talagang isinasagawa ang rescue operation. Sinabi ng isang opisyal ng Israel na kinansela nila ang mga planong pag-atake sa Iran para hindi maabala ang search and rescue operations. Tulad ng mabanggit, Iranian media ang unang nagulat ng pagbagsak ng eroplano. Sinabi ng pambansang telebisyon sa mga Iranian na sinumang makakita ng mga sundalong Amerikano ay bibigyan ng gantimpala ng gobyerno. Sinabi ng tagapagsalita ng White House na ipaalam na kay Pangulong Trump ang tungkol sa insidente ayon kay Caroline Leavitt ng White House at pinatotohanan nito ang pinabagsak ng mga Iranian ang eroplano. Paalala lang, sa gitna ng digmaang ito, 3 F-15E na fighter jet na ang napatumba dahil sa friendly fire. Sa simula ng digmaan, aksidentang pinabagsak ng Kuwait ang mga American fighter jet. Iniulat ng CNN na ayon sa 3 opisyal, nagsisinungaling si Trump. Ayon sa ulat, limitado ang kakayahan ng Iran na magpalipad ng missile gamit ang drone at wasak na ang kanilang mga pabrika ng armas at mga launcher ng missile. At ayon sa kanila, maliit na bahagi na lang daw ang natira sa mga iyon. Ayon sa pinakahuling pagtataya ng mga ahensya ng intelihensya ng Amerika, halos kalahati ng mga launcher na missile ay nananatiling gumagana. Bukod pa rito, may libu-libong disposable na attack drones pa rin sa arsenal ng Iran. Dahil karamihan sa mga ito ay nakatago, kaunti na lang ang maaaring atakihin ng Estados Unidos na yon. At ayon sa ulat ng CNN at ito ay isang CP, ang Iran ay nananatiling lubos na kayang magdulot ng malaking pinsala sa buong reyon. Napanatili ng Iran ang halos kalahati ng kanilang drone arsenal. Lumabas sa datos ng intelihensya na hindi nasira ang karamihan sa Coastal Defense Cruise Missile dahil kaunti lang ang pambobomba ng Estados Unidos sa military facility sa baybayin kahit tinamaan nila ang ilang barko. Ang mga missile na ito ang dahilan kaya nagbabanta ang Iran sa paglalayag sa Strait of Hormuz. Magagagawa nilang magpalipad ng mga missile at drone pati na rin mag-imbak ng mga munisyon sa ilalim ng lupa na siyang pangunahing dahilan kung bakit nailigtas ang malaking bahagi ng mga ito. Matagal nang naghanda ang Iran kaya nagtayo sila ng malawak na network ng lagusan at yungib para itago at ilunsad ang kanilang armas. Matagumpay na napapalipad ng kanilang sundalo ang mga missile at naililipat ang mobile na plataporma kaya mahirap matunton ang mga launcher ng missile. Dahil dito, mas madalas nang binobomba ng Estados Unidos at Israel ang mga pasukan ng mga lagusan at ang mga kagamitan na ginagamit para muling makapasok sa mga lagusang ito. Maaring kabilang sa pagtataya ng intelihensya ng US ang mga launcher na di pa abot ng mga Iranian ngayon. Halimbawa, mga natabunan dahil sa pambubomba pero hindi naman nasira. Tinataya ng mga militar ng Israel na nasa 20 hanggang 25% ng mga launcher ng Iran ang nananatiling buo. Dito ko ilalagay ang marami ninyong opinyon, isulat ninyo ang inyong mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, napakahalaga nito. Pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung naging kapaki-pakinabang at interesante sa inyong impormasyon, maaari ninyong suportahan ang channel na ito sa YouTube sa pamamagitan ng inyong donasyon. Halimbawa, gamit ang QR code sa inyong mga screen o sa mga link sa description ng video na ito. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.